is earned. Again, respect is earned. It should not be demanded. It should not be obliged ng tao ibigay sa kanya. Ang ibig sabihin, ang pagbibigay respeto sa kapwa ay kusang ibinibigay, of course, sa karapat-dapat. Ngayong hapon, nais kong talakayin, whether you are in uniform or civilian, tulad natin, matutunan nating rumespeto sa ating kapwa, mapaano man ang estado sa buhay, ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang kalagayan niya sa buhay, ano man ang kanyang reliyon or naabot. Giving respect to others is a must, but yung respeto iyon ay dapat na ibigay sa karapat-dapat. Hindi pwedeng idemanda. And how do you want others to treat you? Of course, yung sinabi ng Bible sa Matthew 7:12, kaya nga ang lahat ng mga bagay na ibig nyo sa inyo'y gawin ng tao, gawin naman nyo ang gayon sa kanila. Simply says, it's the golden rule. Do unto others what you want others do unto you. Gusto mo itrato ka ng tao na maayos? Learn to treat them well. You want to be treated as king sa iyong tahanan? Itratuin mo ang may bahay mo bilang queen. Vice versa. So, ang ibig sabihin natin, respect must be taught. Respect must be caught before it's sought. Bago mo hangarin ang iki-respeto, dapat ituro mo muna yun sa iyong sarili. And you apply it. And then you have the right to try to seek it. So it boils down to do it. It boils down to do it at your house, with your parents, with your loved ones, or the ones you are living with. Matutunan natin ang pagrespeto o pagbibigay galang unang-una sa ating mga magulang. Exodus 20, verse 12. Igalang mo yung ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa. What it means to honor your parents. Sabi ni isang tao, honor has something to do with making it heavy. O ibig sabihin, magiging pabigat ka sa kanila? Hindi ho. When you say honoring to make it heavy, yung dating sa iyo ng mga ganung tao, bigatin. At pagka bigatin ng tao, you should not take them lightly. Ganun ang trato dapat sa magulang. Huwag natin minimenos. Yun ang trato dapat sa trabaho. Huwag minimenos. Yun ang dapat trato natin sa mga kapwa natin. Huwag niyong minimenos. Huwag sinusukat. Huwag niyong pinipili. Kasi ito may pinag-aralan, kasi ito may pakinabang tayo. Be respectful to others. First and foremost, kasi ikaw ay taong karespe-respeto. So, do not treat everything lightly. Para makita natin yung kahalagaan ng pagbibigay galang sa kanila, treat them well. And then they will treat you the same. So tayo tinatawag ng Diyos to, well, generally, give them respect actively. Kaya po sa ilog na ilang sandali, I want you to learn with me kung paano sinasabi ng Bible, do unto others what you want others do unto you. Magandang hapon po. Ito po inyong lingkod, Fred de Guzman, ng Squad 240. Salamat po at sinamahan niyo ang aming squad mula po sa Philippine National Police ang Santa Maria at ang mga kapatid natin sa buong Bulacan and some other parts of the world ay nakikijoin sa atin. Salamat po sa inyong pakikiisa.
ay katuwaan namin. Lalo na ako makita yung comment ninyo sa baba. And share your comment sa ating pinag-uusapan. And going back to what we are saying, pag respectful sa tao, pag respectful sa parents ang mga anak, most likely they will be able to respect others. Sa panahon ng Bible noon, if you fail to respect your parents, that person will be expelled from the land. Mabigat ang kaso. And mind you, the health of a family reflects how healthy this nation is. So pag ang ating bayan ay puno-puno ng kawalang respeto, it simply says, yung ating mga pamilya, chaotic na. So kapag walang galang ang mga tao sa kapwa niya, nagsisimula sa kanyang family, it will definitely extend to authorities. But by learning to respect our parents, that person would learn to respect parents, pastors, policemen, personnel, people in authority. At the same time, kaya may mga rebellious na mga tao, kaya may mga rebellious na mga anak, simply says, they are disrespectful sa kanilang mga mahal sa buhay. Proverbs 30 verse 17, ang mata na tumutuya sa kanyang ama at tumahamak ng pagsunod sa kanyang ina. Tutukain ito ng uwak sa libis, kakainin ito ng mga inakay na agila. What does it mean? Ang taong bastos, walang galang, walang respeto, is exposing himself sa kamatayan. So how do we show respect to others? Express it. Ipakita natin kung gano'n tayo kagalang-galang sa kapwa by simply greeting them. Hindi yung dinaan mo na para kung wala nakita. Yung para kang laging feeling entitled. No wonder hindi ka igagana ng tao kasi hindi nakikita sa iyong pagiging respectful. By simple greetings and smile, ang tao po ay nakakakita ng isang magalang at mapagkumbabang tao in you. Address them properly by their names or titles. Being respectful, huwag sabat na sabat sa usapan. Titus 3:2, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin, magpakamahinhin, at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. When you treat people others well, they will treat you well. But if you treat them disrespectful, you will reap the same. Pangalawang bagay, love and honor one another. Yung sincere compliment. Medyo, if you can give them patience at would try to understand yung kanilang pinanggagalingan, maunawa natin na they still deserve to be respected. Learn to forgive. Those who deserve to be forgiven, of course. Love each other with genuine affection. Yung bang maging masaya ka na nakikita mong umuunlad yung isa. Yung maging maligaya ka na nakikita mo siya ay pinagpapala. Hindi yung nakaabang ka na nakaabang sa ikapapahamak ng isa. Yung you will enjoy seeing other people happy, improving, because you respect them. Romans 12:10, sa pag-ibig sa mga kapatid, magmahalan kayo. Sa kapurihan, ipagpauna ng isa't isa ang iba. Hindi yung mag-uunahan na mapuri, mag-uunahan na maitaas. No, sabi ng Bible, ipagpauna
ang kapurihan ng iba. John 13:34 and 35, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, wika ng Panginoong Diyos, kayo mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So when you respect each other, hindi pagdududahan na mahal mo ang Diyos. At hindi nakapagtataka ang tao ay mailalapit mo sa Diyos. But how can you expect others to come to God? Ikaw mismo walang galang sa Kanya. Yung araw nga niya, binabastos niyo. Yung kanyang salita, binabaliwala niyo. And then you would say, do you love God? Yung kapatid mo, nakikita mo, hindi mo mapakitaan ng malasakit. Then you would say, you love God? Yung kapatid mo, nakikita mo, hindi mo maipahayag ang pag-ibig. Sabi ng Panginoon, how can you show your love doon sa Diyos na hindi niyo nakikita? Pangatlong bagay, showing respect is to serve one another. Treat each other fairly. Hindi yung ikaw na nga nagkamali, ikaw pa matigas sa mukha. Ikaw na ang nakadisgrasya, nakaperwisyo. Ikaw pa yung may ganang magtatampo. Wala ka pa kumbabaan. Wala kayo mararating. Para kayo nakaupo sa silyang tumba-tumba, ugala kayo na uga. You will go nowhere. Wala kayong accomplishment. Kapag ang tao'y binubuo at pinupuno ng kanyang sarili, people who are respectful at puno ng Diyos. At pagkaganoon po ang tao, napakadali niyang ipakita excuse me, ang paggalang sa kanyang kapwa. Galatians 5, verse 13. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. Kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Si King Saul was truly unworthy of respect sa kanyang trato kay David. And yet David recognized and respected his authority. Si David always spoke to Saul with respect. Hindi siya bumigay sa wicked ways ni Saul. Palagi niyang binamagit in passing, I'm trusting God na ako ay makaalis sa dilemang kinasasadlakan ko, which is yung puot ni Saul na inggit sa kanya. And this is the hard part. Hindi yung sumusod ka na masama loob mo, na pasasakop ka dahil napipilitan ka, but it's another thing to submit and to respect with all your heart alang-alang sa Diyos. Minsan kids have parents na kalulungkot ho who really do not deserve respect. If your parents, kasakdalang guro or any other superior, ay talagang masabi mong hindi ka respeto, kasuklam-suklam, kumbaga, ano dapat natin gawin? Be respectful to them anyway. Kahit ano mangyari. Kung konsentin mo mali nila, hindi ho. You will still give them respect. Hindi mo babasusin. Hindi mo tatarayan o korean. You will still respect them. Especially when you talk to them. Kung ating gobyerno, lalo sa mga nasasala ngayon sa kahihiyan, mga honorabling mga tao na nabubulgar ang mga katiwalaan, you don't have to disrespect them. When you talk to them, especially sabi ng Bible, you just need to pray for them, respect them anyway. Pag ginawa natin yung paggalang sa mga tao ito, that doesn't mean we give in to their wickedness. Hindi nangahulugan, we approve their error. Tulad ni David, hindi niya inaayunan. But it was David's submission that brought Saul's kingdom crashing down. And later he became the king.
Hindi ko kailangan gantihan ng mga taong naninira sa inyo. You still stay respectful. Tandaan nyo, ang nabubulok na prutas sa puno, lalaglag din yan isang araw. Let's teach our kids to behave respectfully to authority. Around dinner table, stop criticizing those in authority. Stop criticizing policemen, pastors, presidents, politicians. If you will criticize, yung may sense. So, that would make your kids growing up with the spirit of critical thinking. Hindi ba sa ngakak laban sa authority? So respect to leaders is placing yourself under authority. So when God sees you don't have the spirit of rebellion, pag nakita ni Diyos na you still have the courage to show respect to others, even your ka-level or people in authority, I believe God will infuse you with power and give you authority as well. We will never be over those things God has put under us until we are willing to get under those things God has put over us. Whether sino man yun, whether we like it or not. Again, pag natutunan nating respeto sa mga ka-level natin, we will learn to respect those who are above us, and you will be a good leader to those who are under you. 1 Peter 2:18 and following. Mga alila, kayo magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon, di lang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mababagsik, pagkat ito'y kalugod-lugod. Kung dahil sa buding ukol sa Diyos ay magtis ang sinuman ng kalumbayan na magbata ng di matuwid, pagkat anong kapurihan kung kayo'y nagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit, kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tatanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. So do it for conscience sake. When you do well, but suffer for doing it, tiis-tiis lang tayo. Sa Diyos kapuri-puri yun. So ang hamon sa atin is to apply respecting others. Proverbs 16:32. He that ruleth his spirit is better than he that taketh the city. So if you're able to take the city, but unable to control your spirit, wala rin silbi. But if you are able to control your spirit, you are better than those who are able to control a city. So we see this illustration kay David, a man after God's own heart, when he was hiding, hinahunting siya ni King Saul, and he lived by the principle of the Bible, of course, not by appearance, etc., but he, as a warrior, kailangan niya lumagay sa dapat niyang paglagyan, and he knew many victories in his life, but perhaps ang pinakamatinding tagumpay niya sa buhay is overcome over his own spirit. When he became the subject of spiritual authority. So 1 Samuel 24, again he was hiding in cave, and Saul and his men, hinahunting siya, papatayin siya, then natulog sila King Saul doon, unaware na doon si David. That night, nalapitan ni David si King Saul, and pwede niyong patayin yung hari at that moment, but hindi niya ginawa. Hindi ginawa, sapagat inaalala niya, anointed ng Diyos to, authority to, iniwan niya. At kinabukasan na malaman ni King Saul, andun si David, nakita sila sa dikloyan at nagwawala si King Saul at papatay kita, hindi ka makakatawa. Sabi ni David, you can do it, but I have all the chance to kill you. Pero pinakita niya, natutulog ka, ginupit ako, ilalay ng damit mo. Ito, hawak ko na buhay mo, pwede kita kinikla ng buhay.
Because I know you are God's anointed. I still respect you. Ganun po ang mabuting tao. When you have all the capacity, the authority to implement punishment, yet hindi mo binigay because you are a respectful person. Romans 12:21, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. So David has the opportunity to kill Saul, the man actively trying to kill him. Pero hindi niya ginawa. He refused to take vengeance. Sapagat ang Diyos ang may hawak ng buhay. At mayroong plano ang Diyos. So we should learn from his example. He knew that he had no right to take the life of Saul. And then later on, siya na ay nilagay ng Diyos sa tamang kalagyan. May pinagkalagyan ang kalaban ng David. So there's no king, no power, no ruler. Nandi po niligay ng Diyos dyan. Kaya igalang natin sila nasa authority. Kung kailangan managot sa batas, managot sa batas. And to rebel against authority is an act of rebellion against God. Let's submit to leadership. Respect authority. Kung sakali, ang otoridad niyan ay inuudyo kang sumuway, lumapastangan na sa Diyos. Acts 5:9. The Bible says we should obey God rather than men. But make certain that even when we disobey your appointed leader, that you have a warrant from the scripture to disobey any command from the government, still you are respectfully disobeying them according to the Bible. So we should rest in authority, and God will take care of your enemy. God will take care of those who attack you. But remain respectful even to your enemy. Meron po yan, mga kapatid. Pero God will give us the grace to obey and submit and learn to respect others. Pagpalain ng Panginoon lahat sa atin, patuloy niyong hinihilingan kayo na hinihilingan mag-pray para sa Squad 240 ng PNP Santa Maria. Please pray for Patrolman Tyrone Espinosa. Pray for Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Rudolph Cesar Ramos. Sama niyo po sa panlangan si Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, at ang aming squad leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Of course, with the Philippine National Police and the President, tulungan ng Panginoon tayo lahat to respect one another. God bless us all and stay safe. And God give you peace. Until next time, salamat po.